3 years old, yan po ay nahulog sa building. Hindi po bahay, building. Mga minamahal, sa tuwing ipinapatotoo ko to, ipinapakita ng mahal na Panginoong Yesus kung gaano siya katotoo. Mga minamahal, during that time, nasa studio kami. Nasa studio kami for airing. E-air na kami. Sinama ko kasi yung family ko sa studio. Pagtingin ko sa studio, sabi ko, nasan yung anak ko? Asan si Noah? Hindi ko makita. Yung cameraman ko, bumaba sa second floor. Ay, sa may first floor, bumaba siya. Doon nag-yossi break yung cameraman ko. Maya-maya, kita-kita sa CCTV na kung paano dumaan yung anak ko sa likod ng cameraman ko. Nahulog galing sa second floor ng building. 3 years old. Mga minamahal, parang may bumagsak na saging sa likod ng cameraman ko. Sigaw na sigaw yung cameraman. Sabi niya, Direk, yung anak mo nahulog. Nasa loob kami ng TOC. Labas ako. Paglabas ko, kala ko nasa studio lang, tinatalon ko na yung hagdan, pababa. Nakita ko yung anak ko. Buhat-buhat ng cameraman ko. Punong-puno ng dugo. Bilang isang ama, ang hirap tignan ang kalagayan ng anak mo na nasa ganong sitwasyon. Tinignan ko yung taas kung saan nahulog yung anak ko. Terrible, napagkataas. Kahit ako, pag ako nahulog dito, dalawa lang yan. Pwedeng mamatay ako o pwedeng bali-bali buto ko. Binuhat ko yung anak ko. Sinakay ko sa van. Takbo sa hospital. Pinakamalapit. Pero habang tumatakbo kami sa hospital, andyan kami mag-asawa. Nagpupuri, mahal na Panginoon. Amen. Sa mga oras na ito, alam ko, tinitignan mo kung hanggang saan ang pananampalataya ko. Humingi ng tawad, nagpupuri, sumisigaw. Hindi ko na alintana kung ma-aksidente kami dahil lahat ng sasakyan sinasalubong ko na. Walang two-way sa akin. One-way ko na yan. Madala ko lang yung anak ko sa ospital. Yung pinakamalapit na ospital, dinala namin doon. Binigyan siya ng first aid. Sabi sa akin ng traffic enforcer, sabi niya, Sir, ba't dyan yung dinala? Yung hospital na yan, lahat na pumupunta dyan critical, namamatay. Lahat ng pumunta dyan, pinagkakaperahan lang. Masakit man sa pandinig, pero mukha daw, pero yung may-ari na yun. Pero pinakita ng mahal na Panginoong Yesus ang kapangyarihan niya. Pagdating doon, binigyan ng first aid yung anak ko. Bali itong hita niya eh. Tabingi. Binigyan ng first aid, tinalian, nilagyan ng kahoy. Sabi ko, Ma'am, Doc, tatransfer ko na lang po sa pinakamas malaking hospital. Baka hindi kayang i-cater. Sir, gawa lang kayo waiver. Sulat ang waiver. Saglit lang po yun, mga 5 minutes. Maya-maya, dumating yung bill ko. Ang laki ng babayaran ko. Sabi ko, wala akong dalang pitaka, wala akong dalang pera dahil madalian, emergency, yung wallet ko tsaka yung bag ko nasa opisina. Mabilisan. Sabi ko, malapan nun, anong gagawin ko? Maya-maya po, bumaba yung mismong may-ari ng hospital. Mismong may-ari. Sabi ng mismong may-ari, ano nangyayari? Anong problema dyan? Dok, wala po silang pambayad. Huwag nyo na singilin. Paalisin nyo na. Amen. So imagine, dun pa lang, nagpakita na ng himala ang mahal na Panginoong Jesus. Habang tinatakbo namin, papuntang East Avenue, wasiwas na naman sa kalsada, andyan pa rin, patuloy, nagsusumabo sa mahal na Panginoong Jesus.
Mahal na Panginoon Jesus, panghawakan mo itong batang to. Mahal na Panginoon Jesus, kung pwede sana, kung pwede, angkinin ko na yung nararamdaman ng anak ko. Dinala sa ISAB. Pagdating doon, ilang doktor agad yung tumingin sa kanya. Kundi po ako nagkakamali, nasa 5 hanggang 6 ang doktor niya. Chinek up. Sige, i-ultrasound, i-x-ray, lahat, general check-up. Habang ipinapasok siya, habang nasa ER, nananalangin kami mag-asawa. Mahal na Panginoong Isus. Lahat na nangyayari sa aking buhay, alam ko may kaparaanan ka. Alam ko may layunin ka. Alam ko kung bakit nangyayari sa akin to. Pinapatatag mo ang aking pananampalataya sa iyo. Hindi kami nahihiya mag-asawa sa hallway ng emergency room. Kami nananalangin, nagpupuri, umiiyak, nagsusumamo. Sabi ng mga doktor, huwag kayong maingay, nakakadistorbo kayo. Wala kami pakialam. Dahil kami, tinatawagan namin ang Diyos sa aming buhay. Aming pinaglilingkuran. Maya-maya po, lumabas po yung result. Sabi namin, eto na yung result. Sabi ko, baka may tama dito, may fracture, baka bali yung buto. Mga minamahal, lahat ng lumabas na result, negative. Hallelujah. Amen. Kahit mismo doktor, nagtataka. Sabi nila, kahit matanda ang mahulog sa ganong klase kataas, talagang dalawa yung kapupulutan. Pwede mabagok yung ulo, mamatay, o mabalian ng buto. Hindi pa rin ho na-satisfied yung doktor na yan. Nasa ward na kami, nagpapahinga na yung baby ko. Pinababa pa ulit. Baba ka na kayo sa ER. Uulitin daw yung examination na ginawa sa kanya. So, inulit po ulit. Sabi, eto na naman po. Nanalangin po ulit kami, baka nga nagkamali lang sila. Habang kami nananalangin, lumabas na may result. Mahal na Panginoon, nilalehas ko po ito. Sabi ko, mahal na Panginoon, ipakita mo sa mga doktor na ito na tunay, ang Diyos naming pinaglilingkuran. Lumabas yung result. Negative na naman. Hallelujah! Amen. Kaya sabi ng doktor, negative lahat. Sa ulo, sa katawan, maayos yung mga buto, lahat. May konting fracture lang, konti. May konting fracture sa tuhod. Yun yung kailangan pagilingin. Sabi ko, Doc, yung anak ko ba, possible ba na makakalakad ulit? Possible pa na magiging normal ulit siya? Sagot sa akin ng doktor, mga minamahal, hindi. Hindi. Himala kung yung anak mo'y makakalakad. Himala kung yung anak mo'y magiging isang normal na bata. Araw-gabi, habang binabantay namin sa ospital. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang hirap lumaki yung anak ko. Nalalaki siyang lumpo. Nalalaki siyang hindi normal. Pero sabi ko, nanindigan ako sa mahal na Panginoong Jesus na alam ko ang Diyos dito ay buhay. That's right. Amen. Na ang batang sinasabi nila na hindi na makakalakad at himala, ito po yung batang sinasabi nilang hindi na makakalakad. Ito yung batang sinasabi nilang hindi na magiging normal. Batang naglalakad, batang tumatalon, batang nagbibisikleta, batang malakas. Ito ang batang sinasabi nila na hindi na makakalakad. Sa mga oras nito, mga minamahal, isang patunay na ang Diyos dito ay buhay.
Amen. Praise the Lord. Napatunay lamang ang mga himala rito. Totoo. Ito yung batang sinabihan ng doktor na hindi makakalakad. Ngayon, lakad ka. Amen. Praise the Lord. Tumatalon. Pumapasok sa eskwelahan. Isang normal na bata at malusog. Sino magsasabing hindi totoo ang obligasyong ito? Sino magsasabing tayo ay gaya-gaya? Sino magsasabing ang Diyos natin ay tulog? Mga minamahal, himala sa himala, maraming himala. Ang yabang lingkod na nasa harapan ninyo, dati na po akong patay. Na-save po ang aking father dahil po sa akin. Patay na po ako. Nakita ko na magulang ko sa pastoral. Buhat-buhat ako ni beloved Mama Dear. Ang mga pastor katabi ko, nakaluhod, nakataas ang dalawang kamay. Ipinagpipray ako sa pastoral. Ayaw bang lingkod? Ganun pala ang mamatay. Hindi mo agad aalis, makikita mo pa ang iyong sarili. Sabi ko, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Kung may layunin ka ba para sa akin, gamitin mo ako sa iba yung banal na kongregasyon. Gamitin mo ako. Mahal na Panginoon, nakita ko na yung mga anak, yung magulang ko, umiiyak. Nakita ko yung tatay ko. Grabe. Parang dinudurog ang aking puso. Ngunit sa unang panalangin ng ating beloved pastor and assistant pastor, Lino C. Almeda, inilehas nila ako, ikinas out ako, wala na po akong buhay. Ang mga kuko ko po kulay violet na. Ang mata ko po kulay violet. Mukha ko po violet, parang talong na po ang kulay ko. Nagbi-bleeding po ako na ng dugo. Tumutulong mga dugo sa akin, sa ilong. Pero sabi ko, diyan naghihimala, mahal na Panginoong Jesus. Yung dating patay, ito ngayon sa iyong banal na harapan. Nagpapatotoo at ipinagsisigawan na ang Diyos dito, si Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay tunay na buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ko, mga minamahal, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay libre, walang bayad. Pero malaki ang benepisyo at sukli sa atin. Mga minamahal, hindi ba po dyan natatapos ang mga himala at pagpapala ng mahal na Panginoong Jesus sa aking buhay? Yung isa ko pang baby, yung panganay kong babae, pumasok po sa loob ng tenga niya, yung nabunot niyang ngipin, pumasok po sa loob. Hindi ho namin matanggal lahat. Binacuum ko na lahat ginawa. Dinala ko sa hospital kung anong pwedeng gawin. At ang sabi po nung doktor na may hawak sa kanya yung pedya, kailangan daw operahan yung bata. Tatastasin yung tenga. In short, wawakwakin daw yung likod ng tenga para mabuklat, para masungkit yung ngipin. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus. Ano po ba? Bakit ba ang dami pagsubok sa aking buhay? Pero, ipinaunawa na mahal na Panginoong Jesus sa atin na the more tayong sinusubok, lalo tayo napapalapit sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Nagiging matibay tayo bilang isang Kristiyano. Sabi ko po mga minamahal, Lehans. Sabi ko, hindi, uwi tayong bahay. Puri kami mag-asawa. After ng puri, Lehans, sabi ko, nakpatingin, parang may nag-udyok sa akin, sungkitin mo. Pag sungkit ko mga minamahal, sabay rebuke. In Jesus' name, mga minamahal, hindi na talaga siya matagal. Pag sinabi ko in Jesus' name, parang may tumulak sa may labas ng tenga ko nung anak ko, nakapagkalaking ngipin. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung nagkataon pala kung hindi ako nagtiwala sa iyo, yung anak ko naoperahan na, nagastusan pa ako.
Pero dahil sa nagtiwala ako sa iyo, ikaw mismo gumawa ng himala para lumabas ang ngipin. Mga minamahal, marami pa po, mga minahal bilang isang tao, sino po ang hindi gustong kumita at yumaman sa mundong ibabaw? Mga minamahal, ito pong patotoo ko, magsilbing aral para sa ating lahat. Mga minamahal, nagtatrabaho po kasi ako sa isang TV industry. Sa kahabagan lang na ating mahal na Panginoong Jesus, binigyan ako ng magandang posisyon, director po. So, isa po akong director ng isang TV show. Sa mga minamahal, may nag-offer sa akin. Sabi sa akin, Direk, gusto mo magtrabaho sa akin? Sabi ko, walang problema. Sabi ko, magkano ho ba? Inoperan po ako, 100,000 per week. Kala ko po na nagbibiro, mga minamahal. Lipad kami, punta po kami Rojas. Sakay kami ng private plane. Yung dala-dala po pala namin mga maleta, 18 pieces na maleta. Hindi ko po alam. Alaman po pala noon, puro pera. Mga minamahal. Diyan po ako sinubok na mahal na Panginoon. Tinitignan niya kung ano bang pipiliin ko. Ang magpayaman o manatili sa piling niya. Mga minamahal. Pagdating sa Rojas, wala kami ginawa doon kundi mamudmud, mamigay ng pera. Pinakamababa ibinibigay namin sa isang tao is 5,000. Ganon kami kadaming perang dala-dala. Lahat ng 18 maleta, ubos po yan sa pamimigay lang. Pagbalik ko po, paglabag namin sa Rojas, sinundo na po kami ng private na convoy. Pagdating po sa hotel, yung hotel po dun sa Rojas, na nag-iisang malaking hotel, kami lang po yung naka-check-in dyan. Walang iba. Exclusive lang po kami dyan. Pagdating ko po dyan, may nakaantay na po sa akin, isang Hilux, bago. Sa akin daw po yun, regalo sa akin. Siyempre bilang isang tao, ako po tuwan-tuwa. Sino pong hindi gusto na umunlad, magkaroon ng pagpapala, magkaroon ng maraming pera? Lahat naman po tayo talaga nangarap na gumanda ang buhay. Pero may aral. Habang kami, ginagawa ko, yung project, nag-shoot kami doon, ako nagdidirect sa kanya, ganito gagawin natin, ganyan. After 1 week, lumuwas na po ako ng Manila kasi may trabaho na po ako sa TV5. Ngayon po, yung sasakyan na pick-up, pinadadala na sa akin, ay bandalhin mo na yung pick-up, sa'yo na yan, isakay nyo ng Roro, iuwi mo sa Manila. Sabi ko, ay Doc, siguro pagbalik ko na lang po, pero for now, hindi ko po muna siya kukunin. Mga minamahal, pagdating ko po sa Manila, sumunod na rin sila. Binigay po sa akin yung 100,000 na ipinangako nila. So ako po, tuwan-tuwa bilang isang tao. So, the following day, papasok na po ako sa trabaho. Sabi niya sa akin, nasan ka? Sabi ko, papasok na po ako ng trabaho eh. Huwag ka nang pumasok. Dodoblehin ko yung sahod mo. 200,000 per week. Huwag ka nang pumasok. Balik ka sa akin. Magkita tayo sa airport. Andito na kami sa airport. Kasi dating ko sa airport, private plane ho, backdoor kami. Naka-VIP ho kami. Pagdating, sabi ko, hindi ho po pwede. May trabaho po ako eh. Hindi pwede, sagot ko na yan. Basta huwag ka na pumasok, sa akin ka na magtrabaho. Pero sabi ko nga po eh, doon pumasok yung pangaral ng aking mga magulang sa akin na anak, hindi bali ng papiso-piso kung kumita. Totoo po yan. Basta't nasa mahal na Panginoong Hesus ka. Kasi mga minamahal, yung nasa Rojas kami, libre ho lahat eh. May pera, may everyday akong allowance, 10,000. Bukod sa 100,000 kikitain ko sa loob ng isang linggo. Alak, droga, sugal sa loob ng hotel. Dinadala kami ng mga babae sa kwarto. Pero mga minamahal, ayaw ang lingkod
Sabi ko nga po, yun yung isa kong pinagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Sa kabila ng maraming tukso sa paligid ko, na paglalabanan ko at nandiyan nakahabagan ng mahal na Panginoon sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ako'y hindi mo hinipo, kung ako'y hindi mo hinubog, dahil sa pangaral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, dahil sa pangaral nila, tumatak ang mga pangaral nila sa akin. Na kahit saan ako magpunta, dala-dala ko ang iyong lingkod mula nung ako'y ipinanganak hanggang sa mga oras na ito. Never pa po ako nakapag-take ng alak at sigarilyo. Isa po yan sa pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus na talagang grabe, pwede pala yun. Nakala ko hindi, pero pwede pala. Lahat mga ka-office mate ko hindi naniniwala na ako hindi marunong mag-inom, na ako hindi marunong magsigarilyo. Sabi ko nga, dahil po yan sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Basta kaya natin to, panghawakan tayo ng mahal na Panginoon, kaya natin lahat ng pwedeng maging kasalanan sa ating buhay. Yun nga po, naalala ko po yung sinabi ng aking beloved father na papiso-piso. Sabi ko, Dok, susunod na lang po ako sa Capiz. Duty lang po ako. Jumuti po ako. Hanggang sa tinamad na po ako pumunta ng Capiz kasi pasusundo po ako ng private plane ulit eh. Pero sabi ko nga po, mga minamahal, diyan ako pinanghawakan ng mahal na Panginoon. Na alam ko, mahal ako ng mahal na Panginoon. Hindi nagtagal, wala pang 1 linggo. News break. Sabi ko, kilala ko to. Ito yung kliyente ko. Ito yung doktor. Ni-raid po yung bahay nila sa Las Piñas. Ni-raid ng NBI. Nung ni-raid sa loob ng NBI, nagkaputukan, lahat ng tao doon dinampot. Yung iba po, news blackout na po, sinalvage. Sinalvage po talaga. Sabi ko, mahal na Panginoon. Mahal mo talaga ako. Kasi kung tinanggap ko at nakibabaw sa akin ang material na bagay, marahil, isa ang abang lingkod ninyo, depende kung ako'y nasa kulungan o isa ako sa sinalvage na. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, salamat. Dahil hinubog kami ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida na ang palaguin ay espiritual, hindi ang material. Diyan ko natutunan na ang tunay palang kayamanan, na ang tunay na pagpapala sa atin bilang isang Kristiyano ay hindi pera, ay hindi sasakyan, hindi karanyaan sa buhay. Ang tunay na pagpapala ay ang makilala mo, ang mahal na Panginoon Jesus. Amen. Yan ang ipinaliwanag sa akin ng mahal na Panginoon. Yan ang tunay na pagpapala. Sabi ko nga po, mga minamahal, lahat ng trahedya, may sakuna, delubyo, lahat po ang iyong lingkod, pumupunta po ako dyan. Nag-i-interview, kino-coverage po namin yan. Mga minamahal, pinakita ng mahal na Panginoon sa akin na lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw at ay magsisilbi lamang palamuti. Maraming mayayaman na nagsisi. Maraming mayayaman na nagpundar ng malalaking bahay, sasakyan, lupa. Pero nung dinaanan ng dilubyo, lahat ubos. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Pero sabi ko, bilang isang Kristiyano, tinuruan tayo ng ating beloved pastor, assistant pastor. Dumaan man ang maraming dilubyo, dumaan man ang maraming pagsubok sa ating buhay. Walang makain, pero marunong tayo mag-ayuno. Isa yan sa pinakita sa akin ng mahal na Panginoon, na ang tunay na pagpapala ay ang makilala natin ang tunay na mahal na Right, Panginoon. amen. Praise the Lord. Hindi ang karangyaan sa buhay. Lahat ng po yan ay palamuti lamang. Pero sabi ko nga po, ano po ba, iiwan ko lang pong mensahe sa inyo, ano po ba talaga yung pinakarason
bakit isa po tayo sa tinawag sa The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang rason po, hindi para payamanin tayo. Hindi para pagalingin lang tayo. Maraming gumaling dito pero umalis. Maraming tumanggap pero hindi nagpatuloy. Pero ano nga po ba talaga? Bakit tayo nandito sa mga oras na ito? Ang pinakatotoong rason, dahil sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Yun ang tunay na rason kung bakit tayo nandito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil ang mahal na Panginoon lamang ang kaya makapagligtas sa ating buhay. Hindi tayo kayang iligtas ng kahit sino, kundi mahal na Panginoon lang ang makakapagligtas sa ating buhay. Kaya mga minamahal, last na po. Pinapasalamat ko. Marami pa po akong patotoo. Binangga po kami. Yung dump truck along Commonwealth. Alam naman po ninyo yung takbuhan sa Commonwealth. Niya-drive ko yung kotse. Nawala ng preno yung dump truck. Binangga po yung kotse ko. Bumangga rin ako sa harap. Nagmukha pong sandwich. Ang sakay ko po, pamilya ko. Windshield sa likod ko, basag. Windshield sa harap, basag. Baba kami ng sasakyan. Pagbaba ko, tinignan ko yung sasakyan ko, warak. Yupi talaga. Pero tinignan ko, lahat kami, ni isang galos, wala. Ni isang galos, ni kuting kahit pasa, wala. Ganyan kami ingatan ng ating mahal na Panginoong Hesus. During that, medyo minamadali ko na lang. Sabi ko, ayaw ko umuwi sa bahay. Kasi baka mahawa yung pamilya ko. Pero sabi ko nga po, paulit-ulit ko po sinasabi, kung hindi ka magtitiwala sa mahal na Panginoon, useless ang pagsamba. Useless ang pananalangin. Useless ang pagpupuri. Magpuri, magsamba, manalangin, pero 100% ibigay mo sa Kanya yung tunay na pananampalataya mo. Yun po ang importante sa ating bilang isang Kristiyano, pananampalataya. Mga minamahal, lahat, tinawagan na lahat nag-test na, lahat po positive. Lahat ng kasama ko nag-iiyakan na. Lahat, ako malas. Umiiyak na ako sa sulok. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag niyo po pahintulutan dahil ayaw ko pa mamatay, ayaw ko mahawa ang pamilya ko, ayaw ko mahawa yung mga anak ko, maliliit pa yung mga anak ko. Mga minamahal, yung tenes na, nung dinrap na, mga minamahal, lumabas po sa result, mga minamahal. Ako lang yung bukod tangi na nag-negative. Hallelujah. Amen. Mga minamahal, walang hokus-pokus. Totoo, inulit pa nila ulit. Dahil di sila maniwala. Dahil nung kumain kami, nung may COVID na yun, share-share pa kami. Nagsasandukan pa kami sa ulam. Pero mga minamahal, nung tines ako, negative na naman. Praise the Lord. Kaya ultimo boss ko, sinabi sa akin, anong klaseng meron ka? Sabi ko, yan po yung tinatawag na may pananampalataya na nalalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus. Talaga yung pinakita sa kanila. Kaya sa totoo lang po sa opisina, respetado po ang iyong abang lingkod. Alam nila, ako hindi nagiinom. Alam nila, ako hindi naninigarilyo. Pag may get-together, alam nila, iwan ako. Kaya nga mga minamahal, pinakita sa maraming. Noong una po, medyo binabatikos nila ang gawain. Pero sabi ko nga po, nung ipinakita ng mahal na Panginoong Hesus sa kanila, yung maraming himala na nangyari sa akin, mismong sila na mismo nagpatunay na ang Diyos natin ay buhay. Amen? Amen. Isa pa po, last na lang po talaga, ipagpaumanhin niyo po ninyo. Marahil, pamilyar po sa inyo si Corina Sanchez. Yung taong yan yung boss ko, na si Corina Sanchez, isa po yung Catholic. Pero mga minamahal, gumawa po kasi kami ng isang segment. Ang ginawa po kailangan po namin ng miracle story. Ngayon po, mga naka-line up na istorya po ng iglesia, istorya ng Catholic, istorya ng ibang religion, iba-iba. Sabi ko, ako yung director dito Bakit hindi ko i-present ang ating banal na gawain? Sabi ko, Ma'am,
baka po pwede ako mag-propose sa inyo ng istorya. Ito pong istorya. Okay, anong istorya yan? Dati po siyang sakit sa lipunan. Notorious na magnanakaw. Kilala siya doon sa lugar na yon. Magnanakaw, akyat bahay, pusher, lahat. Ngayon, tinanong ko ni Corina Sanchez. Ngayon, ano na siya ngayon? Isinanap po siyang alagad na mahal na Panginoong Jesus. Hindi nagtagal, inaprubahan po yan. Sinot po namin yan sa dako ng Tanay, Antipolo. Kung may nakakapanood po sa inyo, si Brother Pidot, na binago ang kanyang buhay, kami po yung nag-cover nun. So, kahit si Corina Sanchez, naantig ang kanyang puso sa istorya ng ating isa sa mga kapatiran. Ganyan kumilos ang ating mahal na Panginoong Jesus. Hindi pa po dyan nagtagal. Lumipas po yung ilang buwan, kailangan po namin mag-replay. Kasi wala po kami maipapalabas. Sabi ni Corina Sanchez, kailangan natin mag-replay. Anong istorya i-air natin? Sabi nung mga staff, ibang staff, ay ma'am, meron po tayong ganito, meron po tayong. Marami silang inilatag na istorya para i-replay. Naalala ni Ma'am Corina Sanchez ang istorya ni Brother Pidot. Sabi ni Miss Corina Sanchez, etong istorya ang ulitin natin. Etong istorya na to ng Jesus Miracle Crusade ang ulitin at airplay natin. Amen. Ganyan po ang mahal na Panginoon Jesus. Hihipuin ng puso ng mga... Pakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen. Tunay po mga minamahal sa